So hi guys, ma'am. So I will discuss PubM2 po and General Ledger. Siyempre. And this is yung puti naman po is merchandising business. Complete accounting cycle for a merchandising business. So may explain ko po ito lahat and siyempre po mag-umpisa po tayo dito sa puti and sa cycle. So hindi ko naman po magagawa itong 10 columns. Wala po ako nasimulan dito sa dalawa. So in case naman po yun na ito muna po yung explain kong dalawa. So ipapakita ko na lang po siguro itong mga papers or ilang column. So mas maintindihan nyo kasi ako naman po yung nakikita nyo, hindi nyo nakikita yung papers na in-explain ko. So mas maganda naman po siguro yun. So let's start po sa merchandising business. So hindi ko na po siguro papakita yung mukha ko. So let's start po for the month of January 2016 and the special journal of Aguila are shown below. So ito po dito naman po is what I'm going to do naman po is mag-uumpisa po tayo dito sa accounts payable. So in this case naman po ito po kasing lahat ng to is pagko-computein nyo and magiging total po is ang 45,225. So in that case po after naman po nating makalculate or mahanap po to sa accounts payable is magda-direct po tayo sa general ledger. Then as you can see here po sa accounts payable po ito. Ayan po yung nandito sa puti po. Ayan po, andito po yung sa puti. So dito ko po nilagay. Then after nun ibabalance nyo lang po kasi hindi pa po tayo hindi pa po tayo sumunod sa hindi pa po tayo nag-direct kasi ito muna po ang accounts payable ang i-record natin. So next naman po is sales credit. So ang sales credit po is asan ba yung sales credit is nandito po siya sa sales credit sales ito lang po pala sales. So yung sales po dito. Then yan po. And maglalagay ka din po kasi ng dito caption about po dito sa sales credit. So for example po ito sales credit. Maglalagay ko po dito sales on credit on account. So yun po. After po nun 45,000, yung 45,000 nilagay ko rin po dito. Then after that napuproceed ka na din po dito sa cash. So after that po yung cash na nga po di ba po sa 53,000. Yan po. Magpo-proceed ka rin naman po dito. Bali ay lang po yung ginawa ko dito sa dalawang to. Ayun lang po, ganun lang po. So napakadali lang po. So after po nung for example, tapos na din po kayo dito. Kailangan nyo pong ilagay yung account number. So yung account number po ng lahat ng nalagyan nyo ng ganito or nalagyan ng basta ganyan po, lagyan ng ganyan is ayan po dito. Account number po. After po ng account number, for example, ayan po yung cash. Ang nilagay ko po dito is 100 kasi ayun nga po yung nakalagay. So ayun lang po, ganun lang po kadali yung nandito. So ganun lang din po yung mangyayari. Then siguro dito po explain ko din for example dito po sa accounts payable is 45,025 then 45 then after that po accounts receivable din po ulit. Tapos ang caption ko po accounts cash receipt, nakatanggap daw po ng resibo sa cash. Then yung presyo naman po nung yung presyo presyo tuloy yung receipt na natanggap ko po is 16,822. Then after that po is kailangan pong ipag-minus tong dalawa. Why? Kasi po para po mag-balance siya. Kasi po ito po yung lalagay natin sa 10 columns na para mag-balance po. So ganun lang din po. Talagang madali lang. Proceed na po dito sa
Aguila Merchandising Worksheet. So, as you can see here po, is makikita nyo po kung una is ang adjusted trial balance. So, as you can see here po, ang pinakaunang account na nakalagay is cash. So, saan po ba nakuha yung cash? Ito po, 149,129. So, saan po ba? Di ba po, kanina may pinakita po ako dito sa General Ledger. So, ito po, sa General Ledger. Tignan nyo po kung tama. So, as you can see here po, sa General Ledger is cash. As you can see here. So, ang cash as the worksheet na naka-record. So, as you can see here po, is pareho po yung balance o yung amount na nakalagay po sa General Ledger or sa worksheet. So, parang ganun lang din po. For example po, nasagutan nyo na po to. Ito pong General Ledger is nakuha nyo po dito sa merchandising business. As you can see here po, this is a cash. For example, ito po cash. Yan. Which is ilalagay lang din po dito. Same as the worksheet lang po. Sa General Ledger. For example, ayun po, na-explain ko naman po na, for example po, itong cash is makukuha lang din po sa General Ledger. Then, accounts receivable naman po, next. Accounts receivable. Ayan po, nandyan, 45,000. Minus po natin kanina, di ba? Minus. So, naging 28,000. Ayan po, 28,000 is naging 28,000 din po. Parang ganun lang din po kasi sobrang madali lang din po talaga kung iintindihin lang po. So, ang account po na lahat na to is ang adjusted trial balance is nakuha lang din po sa General Ledger. So, after the adjusted trial balance po, kayo na po ang sumabi, Ma'am Nabong, which is pag natapos po kayo ng adjusted kung ano pa yan is kailangan nyo mag-proceed sa T-account. So, once po na natapos kayo dito, adjusted trial balance, you can proceed to T-account. So, yan. T-account. So, yan Asan yung cash? Cash. Yan. Then, receivable. Ayun lang po, parang re-record nyo lang. Once na may natapos po kayo, is re-record nyo lang. Then, proceed po tayo sa adjusted. So, ang ginawa lang po dito is ito po, in-adjust lang talaga, literal. Kasi ayun yung po, nakita nyo 5,000 is, nandito lang po sa adjusted trial balance is 15,000 na. So, wag muna po tayo magpumunta doon. So, dito muna po tayo. So, nandito po sa 5,000, in-adjust lang. So, which is ang 15,000, which is in-adjust. Ito po kasing unadjusted, hindi pa na-adjust. So, in-adjust po dito sa pangalawa. Sa adjustment. So, ayan po, naging 5,000. Then, naging ito, ang accrued expense po. Accrued expense. Dito po. Accrued expense. Ay, nagulat. Yan po. So, ay same as na sinabi ko lang po. Kasi natapos kayo dito, kailangan nyo nang mag-account. Then, proceed po tayo sa unadjusted trial balance. Ito na po sa unadjusted trial balance is na-adjust na po lahat. So, kita nyo po dito. Yung kaninang wala po dito is in-adjust. As you can see here. Ayan po. Yan. Tapos yung dito po, pinagsama lang din po yan. So, napunta po siya dito. Then, saan pa po? Ito yung nasa ilalim po. Yun po. Dito sa adjusted. Unadjusted po. Nalipat po sa adjustment. Kasi, once po na tapos na po tayo dito, a-adjust na po natin dito. Then, after po natin mag-proceed dyan, T-account. Ulit po, T-account. Then, once po na na-adjust na natin po to, is wala na po tayong pakialam dito. Ito po kasi in-adjust na nga po natin. So, ang dito po tayo magpo-focus niyan dito sa adjusted trial balance.
So, ayun lang din po. Parang, which is, pag nintindihan na lang po talaga, maintindihan nyo. So, ganyan lang po. Yung unadjusted, in-adjust lang din po kung po tayong malilito. Then, proceed po tayo sa income statement. So, ang income statement po, makikita din po dito sa explain lang po natin lahat. Ayan lang din po. Once po na natapos po kayo dito, is dito na po kayo magpo-focus kasi wala na po itong gagawin. Itong 1, 2, 3, 4, wala na pong gagawin yan. So, dito na lang po kayo magpo-focus. So, parang ganun lang din po. Once na natapos kayo dito, wala na. So, explain ko rin po pala ang dito. Yung dito po yung mga balance or net income. Once po na nagkamali kayo ni isa po na record dyan. Once po na hindi po nag-balance yung dito sa total. Dito, total po. Total. Or dito sa pangalawang total po. Once po na hindi nag-balance yan, is may mali na po kayo. Kasi, as you can see here po, 1, 2, pareho po. 2, 3, pareho po. 5, 6, pareho. So, yan po. Nakikita nyo po yan. Itong net income naman po na pinag-plus po is nakita po yun dito sa likod. Net income. Net income. Ito po, 36,000. Ayan po net income po. Baka nalilito po kayo kung saan ko po nakuha tong net income. So, kung bakit din po siya nag-balance. Ulitin ko po, dito po sa Aguila Merchandising Income Statement. Dito ko po siya nakuha. So, explain ko po ito mamaya. Tapusin po na muna natin yung worksheet. Dito. So, ayan po yung balance sheet. Binalance na po lahat yan. Then, nakuha po yan. Then, ayan po. Yung sinabi ko po kanina na net income. Ayan. Income po. Ayan po yun. So, we can proceed na po dito sa kabila. So, ito pong T-accounts na to, ang sinabi ko naman po kanina, once na natapos po kayo dun sa unadjusted income statement, mag-proceed na po kayo. Which is, kung kahit dalawa po, sabi ko nga po kanina, unadjusted. Once na natapos po, proceed na po sa T-accounts. Ay, ganun lang po. So, proceed po tayo dito sa Aguila Merchandising. So, ang sisimulan po natin dito, beginning inventory beginning. So, let's proceed po 0, then add purchases. Yung mga purchases po natin, 45, less purchases discount. Yung nandito rin po, purchases discount, 856, then good available for sale. Yan po. Then, cost of goods sold naman po, as you can see here, meron pong cost of goods sold dito. Ayan po yan. Kaya po, 12,000. Ayan po yung nilagay dito sa Aguila Merchandising. So, explain ko naman po dito sa Aguila Merchandising. So, ganun lang din po. Lahat po talaga ng makukuha nyo dito, hanggat hindi nyo po kasi masasagutan to, hanggat walang nasisimulan dito or dun sa harap. Okay po. So, ang ito naman po, explain ko po to. Mga salary expense. Ito po, lahat po ng to is expenses ng Aguila Merchandising. So, ayun lang po. Once na pinag-plus nyo po to, then minus nyo, makukuha nyo po to. 36,000. Kahit ipag-plus nyo po yan. Or ipag-minus nyo, makukuha nyo po ang 36,000. So, ayun lang po. Baka po, hindi po kayo nakakasabay. Ayun lang po talaga. Merchandise, expenses, yung kita nyo lang po, cost of goods sold, pareho lang din po sa cost of goods sold of ended January. For the month of ended January. So, nakikita nyo po ba yung ito pong close, yung closing entries po kasi, hindi ko pa po na picturean, siguro po i-edit ko na lang, then ipapap ko na lang po. Siguro, as you can see here po, lahat po ng tini account ko, nag-balance. Diba po? Kasi once po talaga na may namali dyan, hindi po yun magbabalance as you can see here. Supplies expense, balance, accrued, balance, fuel expense, sales, rental, purchases, accounts payable, salaries, accounts receivable, advertising, Aguila, prepaid expenses, depreciation is balance po talaga. Which is po yung nandun sa
nandun sa closing entries. Bali, ang ginawa lang po dito, pinag-minus. Ha? Kasi, pare-pareho po talaga yan. Kailangan magpapareho-pareho para po mag-balance. Once po hindi na-balance, ang sabi ko po, may mali na. Okay po? Yan po. So, hanggang dun lang po talaga. Yan. Parang okay na po tayo. Okay na po. Thank you po. Okay na po. Balance po lahat. So, nothing wrong po. Explain ko naman po. Thank you po.